Masipag na dalaga si Isay. Mula pagkabata ay batak na siya sa trabaho dahil sa kahirapan ng kanilang buhay. Pagtatanim ng mga gulay ang tanging nilang ikinabubuhay. Sa lupang kanilang pinagtataniman ay may naimpundar silang balon, kaya hindi problema ang pag-iigiban nila ng tubig. Sa edad na 18 ay sinusulo na ng dalaga ang pagpunta sa bukid dahil hindi na kaya ng kanyang ama't ina ang mag-akyat baba papunta roon dahil sa may edad na rin ang mga ito. Maski subsob sa trabaho ay hindi pa rin nawawala ang taglay na kagandahan ni Isay. Natural na kasi sa kanyang maputi dahil nagmana siya sa kanyang ina na sa pangalan din ito nakuha ang pangalan ng dalaga. Tisay ang pangalan ng ginang, kaya Isay rin ang naging pangalan ng dalaga. Marami naman ang nagtatangkang maligaw kay Isay, pero wala pa sa isipan niya ang pumasok sa isang relasyon. Ang tanging gusto lamang muna niya ng mga panahong yon ay maiahon ang kanilang buhay sa kahirapan. Oh, ayan ha. Nadiligan ko na kayong lahat. Lalagyan ko na rin kayo ng mga abono at naisprayan ko na rin kayo ng pamatay uod. Dalihan niyong mamuha ha. At saka damihan niyo na rin para naman malaki ang kikitain ko nang sa ganun mabilis akong makaipon ng maraming pera. Palaging kinakausap ni Isay ang kanyang mga pananim kapag natapos na niyang obligasyon sa mga ito. Itinuturing na niya kasing kaibigan ang kanyang mga tanim na gulay. Talong, okra, sili at iba pang mga gulay ang pananim ni Isay. Madalas din siyang gabihin sa bukid dahil sa lawak ng kanilang lupang tinaniman. Isang hapon, medyo nakababa ng araw ng mga oras na yon, kaya nag-uumpisa ng dumilim ang kapaligiran. Abala si Isay sa pagdidilig nang bigla siyang makakita ng isang bilog na bagay. Nakalutang ito sa ere habang umaapoy. Nangunot ang noong pinagmamasdan ng dalaga ang kakatuwang bagay na yon. Subalit ang kanyang pag-iisip ay napalitan ng takot nang lumihis ito ng direksyon papunta sa kanyang kinaroroonan. Sa takot ni Isay ay nagawa pa niyang sabuyan ito ng tubig. Subalit hindi ito nagpatinag, kaya kumaripas ng takbo ang dalaga. Ay, Diyos ko po! Iligtas niyo ako sa kami-hami wave ni Coco. Ay, ayaw ko pang matusta. Malapit na siyang maabutan ng kakaibang bagay na yon. Mabuti na lamang at natisod ang dalaga sa isang nakausling kahoy, kaya bago siya nito maabutan ay natumba na siya sa lupa. Dumiretso naman ang umaapoy na bagay na yon sa balon at doon ito nahulog. Hindi nakita ni Isay ang pangyayaring yon, kaya nagtataka siya kung bakit bigla itong nawala sa paligid. Maski anong paghahagilap niya ng tingin ay hindi na niya ito mahanap. Pero sa kabilang banda ay laking pasasalamat ng dalaga dahil hindi siya naabutan ng bagay na yon. Dahil kung nagkataon ay paniguradong masusunog siya ng buhay. Ano kayang bagay na yun? Ay, makauwi na nga lang. Bukas ko na lang ipagpapatuloy ang pagdidilig at saka baka bumalik pa ang bolang apoy na yun. Nang madala ni Isay ang mga ginamit na timba sa loob ng maliit na kubo, ay nagpasya na itong umuwi. Kumukulo na rin kasi ang kanyang tiyan. Tanda lamang na nakakaramdam na siya ng gutom. Pagka-uwi sa kanilang bahay, ay kaagad na nagtungo ang dalaga sa kusina. Naganap siya ng makakain at nang mabusog ito ay saka pa lamang niya pinuntahan ang mga magulang na abala sa panonood sa telebisyon. Paboritong palabas na drama kasi ang palabas ng mga oras na yon, kaya nasa telebisyon ang atensyon ng dalawang matanda, kaya hindi na nila namalayan ang pagdating ng kanilang anak. Nagmano muna si Isay sa kanyang ama't ina bago ito pumasok ng kwarto para kumuha ng tuwalya at mga malilinis niyang damit pantulog. Saka siya dumiretso sa banyo. Saktong pagkatapos niyang maglinis ng katawan ay tapos na ring manood ang kanyang mga magulang. Lumapit siya sa mga ito at saka kinausap ang kanyang ama. May kaunting pagkabingi na kasi ang kanyang ina, kaya siguradong hindi na niya ito makakausap ng matino.
Tay, may tatanungin lang ko sana ako kung okay lang sa inyo. Tungkol saan naman yan, anak? Tungkol po sa kakaibang bagay na hugis bilog, tapos umaapoy at lumulutang sa ere. May alam po ba kayo, Tay, kung anong bagay na yun? Santil mo ang tawag doon, anak. Bakit? Nakakita ka na ba ng santil mo? Anselmo ba ka mo, Intong? Aba anong problema niyong mag-ama sa dati kong kasintahan? Matagal na panahon na kaming hiwalay, kaya huwag niyo na siyang pag-usapan. Hindi si Anselmo ang sinasabi ko, Tisay. Kung hindi Santelmo, pumasok ka na nga sa kwarto. Panira ka ng usapan namin ng anak mo Aba, huwag mo akong sigawan at hindi ako bingi. Makalayas na nga rin Nakatikim pa ng malakas na batok ang matandang lalaki bago sila iniwan ng kanyang asawa. Napailing na lamang na natatawa ang dalaga dahil sa kakaibang lambingan ng kanyang mga magulang. Salbahe talaga yung nanay mo kahit kailan. Siya na nga itong hindi makaintindi. Siya pang may ganang mamatok. Siya nga pala, anak, balik tayo sa tanong mo. Bakit bigla mong naitanong ang santel mo? Nakakita ka na ba? Hindi ko naman po alam, Tay. Napatanong lang po ako kasi narinig ko lang sa mga nadaanan kong tao na pinag-uusapan ang tungkol sa tila bolang apoy na lumilipad. Oo, tama. Ganun na nga po, Tay. Nagawang magsinungaling ni Isay sa ama dahil ayaw niyang mag-alala ito sa kanya. Sigurado kasi ang dalaga na kapag nalaman ng kanyang ama ang tungkol sa nangyari sa kanya sa bukid kanina, ay tiyak na hindi na siya papayagan nito na mag-isang aalis. Huminga muna ng malalim ang matanda, saka bumalik sa pagkakaupo. Umupo rin naman si Isay sa tabi nito. At nang makaisip ng magandang panimula si Mang Intong, ay sa kanya inumpisahan ang pagdidetalye patungkol sa katangian ng isang santelmo. Ayon sa aking pagkakaalam, na naibahagi rin ng aking ama noong nabubuhay pa siya, ang santelmo daw umano ay laruan ng isang demonyo. Pag-alagala ito sa kung saan kapag naglilibang. Sabi pa nga nila, ang santelmo ay kaluluwa ng isang batang hindi matahimik. Iwasan daw itong madampihan ang iyong balat dahil siguradong masusunog ka nang wala sa oras. Ang ikinaganda sa santelmo, kapag napasa iyo ang pangil nito, ay siguradong magkakaroon ka ng ibayong lakas, talas ng paningin at pakiramdam. Susundan ka rin ng swerte. Kaya ang sino mang magkakaroon nito ay tiyak na yayaman. Ang kaso nga lang ay bantay sarado na ang bawat galaw mo ng mga nilalang na mababangis tulad ng mga aswang dahil sa taglay mong pangil. Aagawin nila ito sa iyo dahil nagbibigay ito sa kanila ng walang hanggang kamatayan. Wala pa namang nakapagpapatunay. Pero Isay, huwag mo nang pangarapin pa ang makakita ng santelmo dahil pwede mo itong ikapahamak. Wala naman po talaga akong balak, Tay. Napatanong lang naman ako para kung sakaling makaengkwentro ako ay alam ko na ang aking gagawin, di po ba? Hindi naman natin masasabing hindi pwede kasi hindi naman natin alam ang susunod na ikot ng panahon, hindi po ba? Kung sa bagay, basta iha, kung makaengkwentro mo man ang santelmo, mas maiging dumapa ka na lang sa lupa. Takot kasi silang lumapag sa lupa, lalo na ang makulong sa tubig. Kasi doon namamatay ang bisa ng kanilang apoy, tapos magiging gintong pangil na ito. Naalala ng dalaga na nagawa niyang sabuyin ng tubig ang nakaharap na santelmo, pero hindi naman ito natinag. Marahil ay tamang ang kanyang ama na hanggang sabi-sabi lamang ang mga binanggit nito sa kanya patungkol sa kakaibang bagay at wala namang katotohanan. Pagkatapos makakalap ng impormasyon, ay nagpaalam na ang dalaga sa kanyang ama na papasok na siya sa kanyang kwarto para matulog. Nakaramdam na rin kasi siya ng pagod at pagkaantok, kaya tinapos na niya ang kanilang usapan. Sumunod na rin pumasok ang kanyang ama sa kwarto nilang mag-asawa.
Kinabukasan, gaya ng nakasanayan ay bumalik si Isay sa bukid. Umaga at hapon kasi ang kanyang pagdidilig at pag-aabono sa mga halamang gulay na kanyang pananim. May laman pa naman ang timba dahil hindi niya iyon naubos kagabi dahil sa nangyari, kaya iyon na muna ang kanyang ginamit. Nang maubos saka pa lamang dumiretso sa balon si Isay para mag-igib. May kalaliman iyon, kaya mahaba-habang hilahan bago makasalok ng tubig. Mabuti na lamang at sanay na ang dalaga sa ganoong trabaho. Unang salok pa lamang niya ay may kakaiba agad siyang nakita. Tila isang ginto na may matulis na dulo ang bagay na yon. Ibinuhos muna niya ng dahan-dahan ang pangsalok ng tubig hanggang sa ang gintong bagay na lamang ang natira. Dinampot iyon ng dalaga saka pinagmasdang mabuti. Bigla na lamang sumagi sa kanyang isipan ang mga sinasabi ng kanyang ama kagabi tungkol sa gintong ngipin ng San Telmo. Aba, kung sinuswerte ka nga naman, Isay. Hindi mo inaasam pero napasa yung kamay. Totoo kayang may taglay itong kapangyarihan at swerte? Isa pa, totoo din kayang... Nagpalingalinga ang dalaga sa buong paligid. Kinilabutan siya nang maalala ang iba pang sinabi ng kanyang itay patungkol sa mga aswang. Saka pa lamang niya ibinulsa ang bagay na yon nang makasiguro siyang walang ibang nilalang sa paligid. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na mula sa may hindi kalayuan ay may mga mapupulang mga mata na nakamasid sa kanya. May guhit sa labi nito ng nakakalukong pagngiti. Nahihiwagaan naman ang dalaga dahil mas lalo niyang kinakaya-kaya ang magigib ng tubig sa malalim na balon. Dahil hindi na siya nangangalay at hindi na rin sumasakit ang kanyang mga palad, maski sumayad pa ang salukan sa mga gilid-gilid nito. Mukhang pinaparamdam na ng gintong bagay ang kakayahan nito sa dalaga. Magkagayunman, hindi pa rin nawawala ang kanyang pag-aalala na baka totoong babantayan na siya ng mga aswang sa bawat niyang pagkilos at humahanap ng magandang pagkakataon para mapatay siya at makuha sa kanya ang pangin ng San Telmo. Kaya naman mabilisan niyang diniligan ang mga halamang gulay. Pagkatapos ay agad na rin siyang umuwi sa kanila. Ang kaso nga lang, habang nasa daan siya ay bigla niyang naisip ang mga magulang. Lumihis muna siya ng landas at dumiretso muna siya sa simbahan dahil nararamdaman na rin niya na may sumusunod na nilalang sa kanyang likuran. Dahil kapag tinatangka niya itong tingnan ay mabilis naman itong nawawala. Saka lamang siya nito tinatantanan nang makapasok siya sa banal na tahanan ng Diyos. Nagngingit-ngit sa galit ang lalaking aswang dahil tila ba natunugan siya ng dalaga. Hindi mo matatakasan si Carmelo. Akin ang pangin ng San Telmo, babae. Walang ibang dapat na gumamit niyan kung hindi ako lang. Ako lang. Matyagang naghintay ang lalaking aswang sa labas at hindi niya alam na sa likod ng simbahan lumabas ang dalaga. Sa tiyaga ni Carmelo ay saka pa lamang siya umalis sa lugar at bumalik sa gubat ng malapit ng sumikat ang araw. Labis na pagkayamot ang kanyang daladala buhat sa dalaga. Hindi kasi niya aakalain na matatakasan siya ng isang ordinaryong tao lamang at babae pa. Nakakainsulto para sa kanya ang pangyayaring iyon bilang isang aswang. Hindi nakatulog ng mabuti si Isay. Panay kasi siya silip kagabi sa bintana ng kanyang kwarto. Naniniguro siyang hindi siya nasundan ng nilalang na kanyang tinakasan. Halos 2 oras lamang ang kanyang diretsong tulog, kaya bakas sa kanyang mga mata ang pagkapuyat. Tulog pa ang kanyang mga magulang ng mga oras na yon, kaya minabuti niyang lumabas para kumain sa karinderyang malapit sa kanilang bahay. Pagkatapos ay didiretso na siya sa bukid at doon na sa kubo siya magpapahinga. Wala naman sigurong mabangis na nilalang ang lalabas kapag tirik ang araw para bantayan ang mga kilos ko. Ay, ang hirap pala ng may hawak ang kakaibang bagay. Para kang kriminal na mapinagtataguan eh. Napapasabunot pa ang dalaga sa sariling buhok habang naglalakad. Tapos na siyang kumain ng mga oras na yon
kaya patungo na siya sa bukid. Pagkatapos nga niya magdilig ng mga pananim na gulay, ay dumiretso na siya sa kubo para magpahinga. Dala ng pagkapuyat, ay kaagaran siyang inantok at nakatulog. Nagising na lamang siya na tila may gumagapang na kamay sa kanyang katawan. Naramdaman din niyang bahagyang nakataas ang kanyang damit dahil sa dumadamping simoy ng hangin. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, ay nabungaran niyang binatang adik na may kursunada sa kanya. Ulilang lubos na ito sa mga magulang, kaya hindi lumaki na may respeto at paggalang sa kapwa ang binata. Ivan? Anong Tinakpan ni Ivan ang bibig ng dalaga, saka sinabing huwag na lamang manlaban para hindi na siya masaktan pa. Subalit nagpumiglas pa rin si Isay. At nang makahanap ng magandang tiyempo, ay binigyan niya ng malakas na sampal ang binata na lulong sa ipinagbabawal na gamot. Bagsak ito sa lupa at mangilong-ilong gumapang palabas ng kubo. Halos hindi inaasahan ni Ivan na may nakatagong lakas pala ang dalaga. Naisip ng binata na kahit nabigla sa sampal ng dalaga, paano kaya kung suntok na ang tumama sa kanya? Baka hindi lang pagkahilo ang kanyang sasapitin. Niyakap ng dalaga ang kanyang sarili, saka humagulgol sa pag-iyak. Pero panandalian lamang iyon dahil bigla niyang naisipang tingnan ang kanyang palad. Hindi man lang kasi siya nasaktan sa pagsampal niya ng malakas kay Ivan, at hindi niya akalaing ganoon kalakas ang puwersa ng kanyang kamay. Naaalala niyang gintong bagay na nasa kanyang bulsa, kaya muli niya itong inilagay sa kanyang palad, saka pinagmasdan ng maigi. Hugis pangil nga iyon at may tatak na bulang apoy. Saka pa lamang niya nakumbinsi ang kanyang sarili na iyon na nga ang sinasabi ng kanyang ama na pangil ng San Telmo. Maraming salamat sa iyo dahil ramdam ko ang pagprotekta mo sa akin. Kung hindi sa pagbibigay mo sa akin ng lakas ay baka hindi ko na itaboy si Ivan at nagawa na niya akong pagsamantalahan. Sana ay mas gabayan mo pa ako sa mga susunod na araw mula sa mga panganib na darating sa aking buhay. Bigyan mo din sana ako ng sapat na lakas at tapang kapag may nakaharap akong mababangis na mga nilalang tulad ng mga aswang para may pagtanggol ko ang aking sarili. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang lahat, ngipin ng San Telmo. Pagkatapos kausapin ang tangang mutya ng dalaga, ay ginawaran niya ito ng matamis na ngiti at isang halik. Kumikinang naman ang gintong bagay, kaya mas lalong lumigaya ang dalaga. Muling inabutan si Isa ng dilim sa daan, pauwi sa kanilang bahay. Pero hindi na siya mababanaaga ng pagkatakot. Buong-buo na ang kanyang loob habang naglalakad, maski nararamdaman pa niya na may nakasunod sa kanya. Hindi pa man siya nakakaalpas sa bukid, ay isang lalaki na ang tumawag sa kanya ng pasigaw. Iba sa pakiramdam ang boses ng lalaking yon, kaya alam ng dalaga na hindi ordinaryong tao ang tumatawag sa kanya. Bakit po? Anong kailangan niyo sa akin? Nagmadali po ako, kuya, kaya sana'y huwag niyo akong istorbohin. Ako si Carmelo, prinsipe ng mga aswang. Kagabi pa kita sinusundan dahil sa nararamdaman kong mutya na nasa iyong pangangalaga. Ang mabuti pa ay ibigay mo na lamang yan sa akin kung ayaw mong mapahamak. Ngumiti lamang si Isay. Napailing pa siya sa kaseryosong nakipagtitigan sa aswang na kaharap niya. Mas nalilisik naman ang mga mata ni Carmelo dahil sa inaasta ng dalaga. Pasensya na po, pero mukhang hindi karapat-dapat sa inyo ang gintong pangil eh. Ako po ang pinili niyang tagapangalaga, kaya wala po kayong karapatan na kunin sa akin ito. Pero kung magpupumilit kayong agawin ito sa akin, ay mapipilitan akong labanan kayo at saktan. Malaki po ang respeto ko sa mga nakakatanda sa akin, kaya sana ay huwag ninyo po akong pilitin na kayo ay bastusin ko. Matapang ka bang talaga? O nagtapang-tapangan ka lang? Hindi uso ang respeto sa aming mga aswang. Gawin mo ang gusto mo. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, ay kukunin ko sa iyo ang mutyang yan. Sige po, kayong bahala.
Basta binalaan ko na po kayo at wala sanang magsisisi sa huli. Hinaplos ni Isay ang gintong pangil na nasa kanyang bulsa, saka napa-sign of the cross. Umangil naman si Carmelo, saka gumawa ng isang mabilisang pag-atake gamit ang matatalas nitong mga kuko. Napapabilib naman ang dalaga sa sarili dahil kusang umiilag ang kanyang katawan sa mga pag-atake ng aswang. Hindi tuloy siya makuhang sakta ng aswang na katunggali hanggang sa siya naman ang nagpakawala ng pag-atake. Sa isahang suntok lamang ay bumagsak si Carmelo sa lupa ng palahod. Tumama kasi ang kamao ni Isay sa kanyang sikmura. Napasuka pa ito ng dugo, kaya lumayo ng bahagya ang dalaga. Kaya mas lalong nagngingit-ngit sa galit ang lalaking aswang, at sa muli nitong pagtayo ay nagpalit na ito ng anyo bilang isang nakakatakot na halimaw. Naging mabalahibo ang kanyang dibdib. Bahagyang lumaki ang mga braso. Tumulis ang nguso at nagsisilabasan ang mga matatalas ng ngipin at naglalakihang mga pangil ni Carmelo. Isa na siyang ganap na aswang na abwel. Ang mga aswang na abwel ay dating kumakain ng mga bangkay o mga patay na tao o mga hayop. Ayaw nila ng mga sariwang karne. Sila rin ang mga sinaunang mga aswang, at gaya ng pagiging moderno ng panahon ay unti-unti na rin silang naumaling sa sariwang laman ng mga tao. Sakim din sila sa kapangyarihan, at tanging ang mga abwel lamang ang may kakayahang makasagap ng mutya mula sa mga taong may tangan ng mga ito. Subalit hindi pa rin nagpasindak si Isay, maski isa ng ganap na halimaw ang kanyang kaharap. Pati ang katapangan ay ibinigay na rin sa kanya ng tangan niyang pangil ng San Telmo. Muli silang nagbunuan ng lakas at nahirapan silang pareho na patamaan ng isa't isa hanggang sa natsyambahang muli ni Isay na mabigyan ng pangalawang pagkakataon na masapak sa mukha si Carmelo. Bumagsak ulit sa lupa ang aswang na abwel na nakaramdam na ng panghihina. Hindi naman kumikibo si Isay mula sa kanyang kinatatayuan, na tila ba hinihintay ang susunod na hakbang ng kanyang kalaban. Saka lamang siya nakahinga ng maluwag nang tumayo ang aswang habang hawak-hawak ang nasapak na pisngi, saka ito bahagyang umaatras. Kung sa tingin mo ay nanalo ka na sa una nating pagkikita at paglalaban, ay nagkakamali ka, babae. Babalik at babalik ako para kunin sa iyo ang mutyang hawak mo. Sisiguraduhin ko na sa susunod ay mapapasa akin ang pangil ng San Telmo. Iika-ikang naglakad palayo si Carmelo hanggang sa lamunin na ito sa kadiliman. Pinagpag naman ni Isay ang kanyang damit, saka kalmadong tinahak ang direksyon pauwi sa kanilang tahanan. Ngayon ay alam na niya na kaya na niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa sino mang nilalang na magtatangkang manakit at magbanta ng panganib sa kanyang buhay.